guys, it's Los Akiyama and welcome back to Cash Clash, your ultimate guide to product value, finding you the best deals in a flash. Ngayon nga, malapit na magpasko at syempre meron tayong malalaking handaan. Ano ba yung kailangan natin pag meron tayong laging malalaking handaan? Laging handa sa mga celebration, birthday, wedding, kung ano-ano pa, syempre yan ang lechon. Kaya't ngayon, dadalhin namin kayo sa tatlong magkakaibang lechon places para tikman ang ating budget, mid-range at expensive options para alamin kung alin ang pinakasulit sa kanila. Tara na! Starting off strong with our budget pick, we have Eller's Lechon. The place has a canteen look and vibes, parang perfect venue rin sa mga handaan. Eller's Lechon is priced at 390 pesos for 1/4 kilo of lechon, while a whole lechon costs around 12,000 to 17,000. Eller's Lechon was first established in 1970, kaya naman I'm so excited to taste Eller's Lechon as our budget pick for today. First impressions, kung pagtingin natin sa kanya, ito yung classic lechon talaga na ine-expect kong handa. Pag meron tayong birthday o merong celebration, ito yung makikita mong lechon, yung alam mong masarap yung taba, malutong yung balat, malambot yung laman. Typical na ine-expect natin sa lechon, ito yun, malutong talaga siya. Wala siyang bahid ng pagkalambot o pagkahunat sa ngayon. Yun yung balat niya. Tapos may kasama na yan, sarsa, at umorder na rin tayo ng rice. Pwede din umorder dito actually ng lechon rice which comes with 100 grams of lechon para meal na talaga yung kakainin mo. Sinabayan na lang din natin dito ng chop suey. Mukha ding masarap pero para lang pambalanse dun sa taba ng lechon, di ba? Kaya tara, kain na tayo. Natin. Ito, subukan muna natin yung balat, no? Pakinggan natin yung lutong. Alam ko yung balat ng lechon na ganito, yung malutong yung manipis na layer on top, pero merong taba just underneath na meron ding sarili niyang konting lutong lang na natutunaw din sa bibig. Ito talaga yung parang sumasabog yung linamnam sa bibig mo pagka kumain ka ng lechon. Honestly, ito talaga yung ina-expect ko. Yung balat na ganito yung hanap ko. Try na rin natin yung karne, no? Yan, try natin dito. Sama yung meat. At syempre may balat din. Kakanin natin to. Tsaka lagyan na rin natin yung gawa nilang sarsa. Actually yung sarsa nila, manamis-namis. Pero tama nga talaga yung hinala ko dito. Sobrang classic, walang kupas. Ganito lang talaga yung hanap-hanap mong lechon. Pag nag-crave ka ng lechon, ito yun. Malambot na karne, malinamnam, merong saktong dami ng taba, manipis at malutong na balat. Tsaka sarsa na may manamis-namis, malinamnam at merong konting pagkaatay. Ika nga. Medyo mabuto lang yung part na nabigay pero actually yun din yung nagbibigay ng tenderness sa kanya. Kaya manipis lang din yung taba. Tsaka yung tender na karne na makukuha mo ng ganito. Dahil siya dun sa parting yun. Siguro yun lang yung medyo downside niya. Medyo mabuto. By weight naman talaga yung pagbili natin ng lechon, no? Pero masarap pa din, classic at true classic. Now for our mid-range pick, we have the Chicky Oink Manila. This lechon is widely known for its flavor of Cebu lechon style. Unlike your typical lechon, Cebu-style lechon belly explodes with flavor. It is stuffed with different herbs such as lemongrass, onion, chili, and ginger. Actually, ang main branch ng Chicky Oink ay sa Cebu pa at dahil patok ito sa panlasang Pinoy, nag-branch out na din sila dito to Luzon areas. Now as our mid-range pick, it is priced at 1,900 pesos for 1.5 to 1.8 kilos. And if bet nyo naman na may kick of spice, pwede din kayong mag-add ng 100, 200, and 300 pesos respectively. Excited na akong tikman tong Cebu-style lechon belly kaya without further ado, let's try it! Ayan, so na-pick up na natin ang ating mid-range option sa isang village dito sa may President Marcos sa Marikina. Ngayon, pumunta naman tayo sa Riverbanks at mag-celebrate tayo ng Christmas saya para tikman ang ating lechon belly with a matching view. Alam niyo, hindi ko alam kung ano in-expect ko, honestly. Nung nakita ko yung box, akala ko, baka umaalog-alog lang talaga siya. At umaalog nga siya doon, pero hindi ko in-expect na ganito siya kalaki. Talaga yung sabi nila, 1.5 to around 2 kilos yung bigat nung lechon belly.
And ayan, ang ganda-ganda ng pagkakapresent niya. Oh. Yung belly roll niya, meron talaga siyang mga feeling sa loob na nagbibigay ng lasa sa kanya at nagbibigay ng mga aromatics, yung tawag sa mga nilalagay sa loob ng lechon belly ganyan. Magbibigay flavorful aroma siya na tutulong sa lasa ng pork belly. Tapos actually hanggang ngayon papakinig ko sa inyo. Hanggang ngayon malutong pa rin siya. I think mga 11 pa lang ready na siya. Pinick up namin around 12 at ngayon mga 12:30 na, malutong pa rin talaga siya. This is the spicy lechon belly from Chicky Oink. Tara, try na natin. Ngayon nung nahiwa na natin siya, nung kitang-kita mo talaga yung dami niya talagang laman. Ang dami ng mga pampalasa at aromatics na nasa loob niya. At kung titingnan mo rin actually yung fat to meat ratio, hindi siya ganun kataba. Hindi ganun, wala siyang malaking fat cap na minsan hindi na maganda yung pakiramdam sa bibig o minsan hindi na rin ganun kasarap pagka sobrang nanlalamang yung taba. Nakatahi lang talaga yung taba niya through the layers. Ayun, ngayon since nasa labas tayo, magpipiknik tayo, meron tayong magandang view, Pinoy na Pinoy style tayo, magkakamay na tayo dito ngayon, okay? Tikman na natin. Hindi ko alam kung naririnig nyo, pero ang sarap nung sumama na talaga yung taba dun sa karne at dun sa lutong nung balat. Yung anghang niya, subtle lang, hindi siya ganun kaanghang na hindi na makakain ng karamihan. Pero feeling ko perfect na perfect to pagkikinanin. Kaya susubukan ko na rin ngayon, okay? Ngayon, dagdagan din natin siya ng mga aromatics na pwede nating makita dun sa loob, no? Kasi hindi lang naman yan nandyan para talaga maging mabango yung lechon belly natin. Pero meron talaga yung angking lasa na binibigay dun sa lechon. Kaya tatry natin kasama yan, tsaka kasama yung rice. Yan. Grabe, bawat subo, bawat na-try ko dito sa lechon belly to, wala pa akong natatry na hindi malutong yung balat. Sobrang crispy niya talaga. Tapos, yung aromatics, pag sinama mo, dun pala natatago yung anghang niya. So, kung mas gusto mo ng maanghang, makokontrol mo yung experience mo. Kasi kung hindi ka masyadong mahilig sa maanghang, hindi mo kailangan lagyan ng mga nasa loob. Pero pag nilagyan mo, mas maanghang siya, mas flavorful. Pero yun nga, medyo may kaalatan lang. Kahit ikinanin, pero mas better siya at mas natotolerate pag may kanin. Siyempre, definitely yung mga nasa loob na parte, ibang usapan na rin yan. Tatry na lang din natin yan sa susunod siguro. Pero grabe, wala akong masabi. Ang sarap. Trivia time! In Filipino culture, lechon serves as more than just a delicious dish. For some, it is showing the hospitality of Filipinos, the spirit of celebration, and sharing with our communities. And that's why, culturally, lechon takes the center spotlight in every celebration so that everyone can dig in and have their fair share. Bienvenido! Para nuestra costosa opción, tenemos ponte. Oh, diba? Welcome! Up next for our expensive option, we have Ponce. Ponce is a tapas and wine restaurant in Quezon City. This Spanish restaurant isn't just about food, but the whole experience. Parang matatransport ka sa Spain with every bite. Kita nyo naman yung interior, it's really aesthetically pleasing and oozes a cozy, luxurious vibe perfect for wine and dine. Its menu boasts an impressive array of Spanish food with one of their best sellers being cochinillo. Ponce's cochinillo is priced at 2,229 pesos for a quarter size, 4,499 pesos for half, and 8,990 pesos for the whole. Oven roasted ang cochinillo, taking after the modern Spanish style ng pagluto sa lechon. I'm so pumped to finally give this a try and see if it's worth all the hype. Kaya let's dig in. Ito yung expensive lechon natin for today na honestly hindi ko alam kung paano natin i-chop. So, tingin na lang muna tayo ng tulong, no? Ayan, so napachop na natin siya. Actually, first impression ko kanina pagdating niya, medyo
nakakailang kainin. Honestly, hindi ko naman sinasabi na masama siyang gawin. Pero pag kitang-kita mo kasi yung buong pagkababoy niya o pagkabiik niya na nakalatag dyan na kung kitang-kita mo siya, medyo nakakailang lang talaga itsura ng kanina. But now, napachop na natin. So, maybe we can enjoy it a little bit better or we'll see. So, try na natin, no? Ganda ng presentation. Siyempre, meron pa rin mga vegetables on the side. Meron tayong roasted garlic. Siyempre, yung star of the night, yung cochinillo. Kuha na tayo. Okay, yan. Kuha tayong balat, siyempre. Tsaka from other places. Siyempre, hindi kompleto ang kain natin ng lechon bilang Pinoy kung walang kanin. Oops. Try na muna natin ng plain lang siya. Actually, unahin natin yung balat as usual. Ito na ulit. Crunch taste test. Honestly, it's a very different crunch from before. Hindi siya yung usual na crunch from lechon na ine-expect mo. Your typical Filipino lechon na very light and crispy. Medyo mas crunch to more than crisp. But the flavors are deep dahil nararamdaman mo talaga at nalalasahan mo yung pagka-roast sa kanya. Now, try natin yung may meat. Sa lahat na natigman natin today na lechon, ito yung pinaka-tender na meat. Yung pork nga kasi very obvious naman, nakita naman natin. Pero yun, very tender yung meat niya and very flavorful din. Sabayan natin ng konting rice. With the rice, it balances it out kasi medyo may pagka-salty siya. I guess hindi naman talaga siya made na papakin lang yung cochinillo natin. Pero with rice, it makes a perfect mix. Meron ding enough fat, merong lutong, at meron tayong malambot na meat. Meron din silang iba't ibang sauce na pwede nating itry ngayon. Kaya try natin yung iba dito, no? At meron tayong classic na sarsa, di ba? Sarsa. So yung liver sauce nila, yung sarsa, na alam natin, kilala natin yung liver sauce ng lechon, may konti siyang asim. Kakaiba yung lasa niya. And mas nalalasahan ko actually liver dito kaysa sa mga ibang sarsang natikman natin today. Try din natin yung iba pa. Meron silang soy vinegar. Very classic din yan. Basic sauce. Try. Ang cochinillo kasi, pinapride nila, di ba nga, na meron kang pata, very tender, very nice cut of meat from the young pork. At saan ba natin kilala yung gantong sauce na soy vinegar? Siyempre sa crispy pata, bagay na bagay din. Lastly, try natin yung house blend sauce nila. May konti siyang sourness at a blend of spices na hindi ko matukoy kung ano. It's not something na Pinoy yung lasa talaga. And it's not Pinoy. House blend nila to, so probably it's something Spanish. Something Spanish yung blend of spices na to. Pero it's a really good flavor. It's really interesting, really unique. I can't place it. Hindi ko maalala kung saan ko siya natikman na dati, pero meron siyang konting feeling of familiarity na ganun. Masarap. Masarap lahat ng sauces. And syempre, sobrang dami nito at ang dami pang ibang food on the table. So, let's enjoy this with friends. Di ba? Tara, kain tayo. Sa dami ng nakain kong lechon today, parang lechon na rin ata ako. Pero yan naman talaga, napakarami talaga nating kinakain at napaka-choosy nating mga Pinoy dahil ayan ay essential sa mga handaan natin. Choosy tayo dahil gusto natin yung perfect lechon para sa mga paghahandaan natin, di ba? Kaya naman napakahirap pumili kung ano ba talaga yung best value for your money. Is it the budget option, our mid-range, or our expensive?
our budget option, very family friendly. Ito talaga yung sulit na pupuntahan mo kung gusto mo ng classic Pinoy taste of lechon. Cheeky Oink naman, ito yung Cebu style lechon belly roll. Roll siya na marami talagang laman, may pagka-spicy pa, and very flavorful, very malinamnam and crispy all throughout. And for ponce naman, our expensive option. This is for something elevated, something different from what you would normally expect. Hindi naman siya exactly Filipino na lechon, di ba nga? Kasi nga, it's a Spanish style cochinillo na suckling pig or baby pig pa yung igagawing roast. Kaya iba din yung flavor niya, iba din yung lutong, at iba din yung tenderness ng karne. Pero at the end of the day, ayun nga, lahat naman yan ay kanya-kanyang panlasa at budget. So meron pa rin tayong panalo sa dulo ng araw na to. And our winner is our mid-range option, Cheeky Oink. Ngayon, kaya sila yung nanalo kasi talagang kahit naiwan na yung lechon nila, yung lechon belly na to for around 2 hours bago pa namin masimulang kainin, it's still very crispy on the outside and balanse lang naman yung lasa niya. A bit salty dun sa pinakang labas talaga na edge, pero overall, really good balance of fat, meat, and really great crispy exterior on the lechon belly. Siyempre, iba-iba sila ng ino-offer. My own opinion, once you go to Cheeky Oink, you'll never go back. Kahit pa classic yan o ibang kinds of lechon, ito yung babalikan mong sarap. That is all. Once again, I am Los Akiyama, and this has been Cash Clash!